kayo kinakabahan? Ako kinakabahan. Ayun. Sige. Pag-uusapan po natin yung yung the invisible war. Siguro yung iba po sa atin hindi pa po nakasubaybay. Ito po kasing invisible war po, pinag-aaralan natin po siya every end of the month. Pero last time, kaya po hindi po nagawa last time kasi po kaya magsasalita si pastor sa ibang simbahan, kaya po nagpalit po kami. So next time po, si Kuya Alan naman po, first Friday of the week. So, first Friday po ng month po ulit. Okay? So yung pag-aaral natin po ngayon is the invisible war, winning the spiritual warfare. Uy. Dali lang. Hirap ng pag-ano. Ayun. Okay. Okay. Okay po. Ayun. In review. Okay po. Last time po, pinag-usapan po natin yung the gospel of peace na diniliver po ni Pastor Lino from Europe. So, this time po, pag-aaralan natin yung the helmet of salvation. Okay? Siguro, sa atin po, lahat po naman tayo, yung high school po tayo, dumating po tayo sa point na nag-aral po tayo ng ROTC or CAT. Tama po? So, sa Pilipinas po, parang pinag-aaralan po yon para lahat po tayo aware na kung may mangyari man na kaguluhan sa atin, at least alam natin kung ano yung gagawin natin. Okay? So, this time, pag-aralan po natin yung color code of mental awareness. Okay? So, ito po, in-apply na rin po ito sa Pilipinas, and then nakuha ko po ito sa internet na ginamit po sa police. So, ito pong unang-una, yung white, sabi po rito, yung white po is an aware, so potential victim. So, yung po yung yung po yung relax ka lang sa bahay. Baga, wala kang iniisip, wala kang parang, as in relax. Parang ka lang ba, parang nakaupo ka lang, anything na parang wala namang kaguluhan. So, it's all peaceful. Ganun, ika nga. Okay? So, yung pangalawa, yellow. Code yellow. So, this one is situationally aware. So, dito po, ito po is yung code yellow, ito po yung aware ka na even though na relax ka, pero aware ka sa mga nangyayari. Pero still not in the war. So aware ka lang, so nakasubaybay ka lang, so ano yung mga nangyayari sa kapaligiran natin. So yun po yun, yung code yellow. Tapos yung pangatlo, orange. So orange, recognize a specific potential threat. So dito po aware ka sa mga nangyayari na meron ka lang alam na may threat na parang as is na nakasubaybay ka talaga. Yun po yun, yung code red na sinasabi. Recognize a specific potential threat. Tapos yung pangapat, alam ko, familiar po tayo, malamang sa mga nanonood ng sine. Di ba? Sa mga war. Alam niyo po yung pag itinasa yung plug na red. So there's a war. There's a war na nangyayari. So sabi po ron, so ready to fight. So code red, so alarming na po yon, lalo na sa mga sundalo, sa mga kapulisan na they telling that we are in the code red. So inatayaw po nila yung plug na red. Okay po? So yun, yung black, yun po, yung naglalaban na po yun. Okay? So dito po sa atin po kung babalikan po natin yung kanina, sabi po ron, we are in the white. Tayo po bilang mga taga-sunod ni Kristo, hindi po tayo aware na tayo po minsan nandun tayo sa white po. Na hindi natin alam, we are in the spiritual battle. Di ba? So, ano po tayo? We are on the vacation. O ika nga, baga parang alwan lahat, parang baga yung yung parang relax ka. Nasabi mo, wala naman nangyayari. Okay lang. So, simba ka lang, di ba? Hindi ka na minsan nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagpipray. So, minsan ganun po tayo,
we're not unaware. So, okay. So, dito pag-aralan po natin, no, may dalawa pong reality, yung dalawang kingdom. So, sabi rito, basahin po natin, when we trusted in Christ, we have been transferred from the domain of darkness into the kingdom of God, Son, Jesus Christ. Sige po, tayo po muna yung manalangin. Yes, Lord God, muli marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita, O God. Lord God, override my preparation, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ipuunawa nyo sa amin ang inyong mga salita, O God. At patuloy, Panginoon, na puspusin nyo kami ng inyong banal na Espiritu, O God. Marami pong salamat, Panginoon, sa ilang po mataas sa papuri, pagsamba, at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Yun. So dito po, the reality of two kingdoms. So tayo po, nung tayo po ay naniwala sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay na-transfer na. Na-transfer na po tayo sa kingdom ni Jesus, sa kingdom ng God. So wala na po tayo doon sa kadiliman na sinasabi. So sabi po sa Colossians chapter 1 verse 13, sabi po rito, for He, yun po yung Diyos, rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, and who we have redemption, the forgiveness of sin. So yun po, no? Meron po tayong kingdom of God, yun po, nalipat po tayo sa kingdom ng Jesus. Nung naniwala po tayo, we believe in Jesus. We place our faith in Jesus. Okay? So, yung pangalawa, sabi po ron, yun, yung kingdom of darkness. So, dalawa po, no? Tandaan nyo. We have the reality of two kingdoms. So, the kingdom of God and the kingdom of darkness. So, tanong po dito, no? Which kingdom are you? So, saan daw po tayo nahahanay? Saan po daw kingdom na napapaloob? Di ba? Okay. So, balikan po natin yung pinag-aralan natin before na kung sino po yung ating mga enemies. Okay? So, yung enemies po natin, number 1, the world, yung mundo. Okay? So, pangalawa, the flesh. And then yung pangatlo, the devil. Okay po? Ready na po kayo? Okay. Amen. So, sabi po, no, the world. So, basahin po natin, no? Sabi po ron. Okay. Romans chapter 12, verse 2. Sabay-sabay po tayo. And do not be conformed to this world, but be transformed to the renewing of your mind. So, ang world po, mayroon pong values na pinapanukala. Alam naman po natin yun, aware po tayo, no? Ang mundo kasi marami pong itinuturo sa atin na minsan taliwas po sa salita ng Lord. So dito, sinasabi po ito, look at the grammar, we are conforming or we are copying the world. Hindi natin namamalayan na tayo bilang mga nakakilala sa Panginoon, pag ginagawa ng iba, minsan nagagawa natin. Nagagawa niya, alam niyo po ba yun na minsan po minsan di natin namamalayan na yung mundo nagagaya na natin, di ba? So sabi ron, stop copying the world. So sabi rito, we're under influence of the world. So sabi nga sa internet, sabi nga they're spreading wrong beliefs, di ba? Minsan tinuturo sa atin na minsan pagka gumawa ka lang ng mabuti at hindi ka nakakasakit ng kapwa o kaya sumanib ka sa isang iglesia na pag sumanib ka, maliligtas ka. Pero sabi po doon, si Jesus lang po ay makapag-save sa atin. Christ alone, di ba po? Okay? So, tandaan po natin, renewing of your mind. So, alam natin yung mundo is marami pong itinuturo sa atin. So, kailangan natin mag-ingat. Okay? Yung pangalawa, the flesh. Okay? Sabi po rin sa Romans chapter 7, verse 14 to 15, for we know that the law is spiritual, but I am of flesh, sold in the bondage of sin. So, Paul recognized and admitting his problem. Di ba po? So, sinasabi niya rito na yung katawan niya, minsan nababaon sa sa kasalanan. Sabi po sa 15, for what I'm doing, I do not understand. For I am not practicing what I would like to do, but I'm doing the very thing I hate. So, madalas po, no, na minsan kung ano yung gusto nating gawin, kung ano yung ayaw nating gawin, ginagawa natin. Tama po? Alam niyo po yung kata na gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? So, yun po yun. Doon po hinahango yun, ano, na minsan parang
bakit ko ginagawa yung ayaw ko? 'Di ba? What would I like to do, but I'm doing, but the very thing I hate. Okay? So, ito po yung problema, di pa po? So, pangalawa, sabi po sa Romans chapters 7, 16 to 17, but if do the very thing, want to do, I agree with the law, confessing that the law is good. So now, no longer I am the one I'm doing it, but sin which dwells in me. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh, for the willing is present in me, but the doing the good is not. So, may problema po no yung sa tao na minsan may mga bagay tayo na parang pag hindi natin kilala ang Panginoon, minsan gine-justify pa natin. Sasabihin natin, okay lang to kasi minsan tayo naman pinalaki tayo na pagka nagsisimba ka lang, minsan pupunta ka lang sa simbahan, magbibigay ka ng ikapo or magbibigay ka ng magcha-charity ka. Kunyari may mga naglilimos sa labas. Sabi, para ma-bless ako ng Lord, magbibigay ako doon. Ganun yung paniniwala ng iba. Na minsan na brainwash or nawawala tayo doon sa katuruan ng Biblia. No, minsan tayo po hindi tinuro sa atin na magbasa ng Biblia. Minsan sabi ron makinig ka lang. Makinig ka lang doon sa salita sa nagpi-preach. Pero tayo physically wala tayong paghahanap ba, pag-uusisa. Tama ba sinabi ni brother, ni pastor, ganon. So, minsan tayo po, kailangan natin tingnan kung ano yung tinuturo. Okay po? So, para daw tayo hindi naman physically na pagka nag-join ka sa simbahan, ligtas ka na. It's a relationship with the Lord. Tama po? So, yun po yung nagliligtas po sa atin. Our relationship with Jesus, our belief, our faith in Jesus. Okay? So, okay. Yun, yung the flesh pa rin po, no? Sabi po sa Romans 7 chapter 7 verse 19 to 20, for the good that I want, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. But if I am doing the very thing I do not want, I am no longer the one doing it, but sin which dwell in me. So sabi rito, no, some of the people kasi they are slave for pornography. So pornography, computer games, bitterness, yung anger, materialism, at yung kamisan po, yung mga babae, minsan shopping, minsan addiction po yan, sinasabi po rin. Minsan ganun po tayo, At ako, naranasan ko rin yun. Minsan, ang dami-dami mo na sapatos, bibili ka uli na sa sapatos. Minsan, hindi mo na nagagamit yung iba. Lahat po ba tayo, lahat po ba tayo parang aware doon? So, minsan parang, hindi mo na nagagamit yung ibang sapatos. Minsan, tambak na doon. Sabi mo, pero ang ginagamit mo yung luma. Kasi ayaw mong maluma yung sapatos. So, kung sakit nyo po yun, naranasan ko rin po yun. Welcome to the club. Okay? So dito po, yung the flesh na sinasabi. Siguro sample po yung sa bowling, na minsan tayo po, naranasan po ba natin mag-bowling? Di ba po yung bowling, gusto natin, straight lang siya. Di ba? Pero pag inano na natin, at inira na natin, minsan lumiliko, pumunta rito. So yung kagustuhan natin na dumiretso, minsan hindi. Kasi yun po yung sinasabi na Romans 7 na sabi rito, but I'm doing very thing I do not want to do, but I no longer want not doing it. So sabi rito, kung ano yung gusto natin gawin, hindi natin magawa, di ba? Kasi, but sin which dwells in me. Okay? So, ang solution po rito, the flesh, kung babasahin po natin yung Romans chapter 7 and verse 8, the only solution is Jesus. Okay po? Kung babasahin natin yung Romans chapter 7 verse 8 hanggang 8 po. Okay po? So sabi nga rin sa Romans 8:1, hindi ko na po nilagay na if tayo po ay nakay Kristo na, wala nang paghahatol. Ika nga. Okay po? Amen. Sige. Nasusundan pa po? Okay. So yung pangatlo, ito po. Our third enemies. Yung una po, the world, the flesh, and yung pangatlo is the devil. Okay?
Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, basahin po natin sabay-sabay. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the world spiritual forces of wickedness in the heavenly places. So sabi ron, for our struggle is not against flesh and blood. So hindi po natin kaaway yung ating asawa, yung ating pong kamag-anak, yung ating boss, lalo-lalo po yung ating mga kapatid sa Panginoon. Tandaan po natin yun. Ha? Yun po yung hindi po natin, kung sabi ron, for our struggle is not against flesh and blood. Kung may nakagawa man sa atin, lalo na sa asawa natin, di ba? Huwag natin silang ituring na kaaway. Sabi po ron. Di ba? So, sabi po ron, kasi doon, minsan, meron po may mga ibang religion na pag iba yung sinasamahan nila, minsan tinuturing na rin silang kaaway. Pero, there's a power behind it. So, we need to know, ano po ba yung nagtuturo sa atin sa ganon, di ba? Na maging kaaway natin yung mga tao. Pero tinuturo po doon na, for our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers. So, sinasabi mo yun, kasabi puro sa, sa rulers, it's a plural. So, Satan and its demon. So, marami po siya. Kaya sinabi pong kingdom of darkness. So, marami po sila. No? So, napag-alaman ko nabasa mga Bible scholar na 1/3 in heaven, the angels, sumama po kay Satan. So, marami po sila. Okay? So, and sila po ay organisado at powerful. Okay? So lahat po tayo, dapat po aware po tayo ron. No? So sabi, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Alam naman po natin yung story about kay Satan. So that's another topic po. No? So okay. Dali lang. So, pero sinasabi rin po rito na si Satan, alam natin si Satan gusto niya maging Diyos, di ba? So Satan is not like God because our God is omniscience. Ano po ba yung omniscience? All-knowing, tama po? Omnipresent. Is always everywhere, di ba? Tama po. Yung pangatlo, is omnipotent. All-powerful. Almighty. Okay? So, pero si Satan, hindi po siya yun. Only God. Tama po. Tandaan po natin yun. He is omniscience, omnipotent, and omnipresent. Okay? So, yun. The reality of warfare. So, Satan is our adversary. So, sabi po sa 1 Peter 5:8, basahin po natin uli. Be a sober spirit, be on alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. So the Bible says that we are in the red flag. We are in code red. So that the Bible reminds us that be on alert. So lahat po tayo, kahit po tayo malalim na sa Panginoon or kayo po ay lagi nagsisimba, sabi po ron, be on alert. Kasi ang kaaway po is hindi po siya natutulog. 24/7 po. Gising po siya. Di ba? So sabi po your adversary, siya po yung kalaban natin, the devil. So kung prowls around like a roaring lion, siguro nakanood po na kayo ng yung lion na nag-aabang ng makakain niya. Minsan napanood niyo siguro yung yung buffalo o yung goat. Minsan ang ginagawa po ng lion is guguluhin niya yung nagtitipon-tipon na yon. Di ba po? Para yung isa, may mihiwalay na isa, so yun po yung tatargetin nila. Di ba? So minsan, makikita niyo po doon na yung isang yon na nanghihina, yun po yung atake nila, kakainin nila. So ganun din po tayo, no? Minsan po, kapag tayo po ay alam natin na tayo ay inaatake ng kaaway, minsan hindi na tayo nagsisimba, hindi na tayo umate ng life group, di ba? Minsan,
ano tayo, loner na tayo. Minsan parang hindi na, alam mo yun, yung parang, minsan nasabi natin na, kung kailan ako nakakilala sa Panginoon, kung kailan ako lumalalim sa Panginoon, lalo naman ako inaatake. Pero sabi dito, no, ang kaaway po ay hindi po natutulog. Lagi po siyang gising, lagi po siyang nakaabang para daw tayo ay kainin. Para daw tayo po ay salantain, di ba? So alam po natin, no, sabi po sa John 10:10, di ba? The thief only come to steal, kill and destroy. So yun yung ano niya, yun yung gawain niya, na tayo ay nakawan, di ba? Patayin at sirain. Kung meron po tayo bilang tayo po, no, in our relationship with sa ating asawa, misang gusto niyang guluhin tayo, di ba? Gusto niya tayong pag-awayin, gusto niya tayong gawa ng issue about anything, di ba? Na minsan po, yun po yung nagsisira sa isang relationship ng bilang ng mag-asawa. Okay? So, hi to my wife na nanonood. so minsan po, no? Minsan darating yung time na parang pag-aawayin kayo. Minsan parang sabihin mo, parang ito yung, ano mo, yung parang nadadala ka ng emotion mo na magiging kaaway mo siya, di ba? Pero dito, sinasabi lang dito, no? Ang kaaway po kasi, gusto niya, guluhin tayo, sirain, at patayin. Yun yung pinaka-goal niya. So, kailangan po natin maging kailangan po natin mag-ingat. So, sabi rito, kaya ngayon strategy ni Satan, yun po, i-isolate tayo, di ba? So, once you become, na-isolate ka na, so, tayo po yung manghihina, and then, tayo po ay aatakihin ng kaaway. So, dahil nga po tayo ay spiritually down, in tendency po kasi noon, yun nga, hindi na tayo atin ng worship service, hindi na tayo atin ng live group, di ba? Minsan, sasabihin pa natin na parang, merong isinisiksik yung kaaway in our minds. Yun doon tayo mag-iingat. Di ba? Satan is putting thoughts in our minds. Di ba? Yun yung goal niya. Na minsan guguluhin ka niya, sisirahin ka niya. Okay? So that's why it's very important for us Christian to anchor our life to Jesus. Okay? So kung nag-bowling nga tayo at lumiko, okay lang po yun. Di ba? But our focus is only Jesus. Okay? So tandaan po natin yan, ha? Satan is our adversary. So pangalawa, sabi dito, we are in the spiritual warfare. So tayo po, aware po tayo ron. We're not in the white flag, so we are in the red flag. Okay. So sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, basahin po natin ulit. So that you will be able to firm. Ayun. So, sabi puro, no? Sorry. Okay. So, sabi puro, no? Finally, be strong in the Lord and His strength and of His might. So, the Bible said that be strong in the Lord, not on our life group leader, not on our pastor, but sabi po ron, be strong. Saan po? In the Lord, di ba po? So wag po tayong iangkla natin yung ating buhay do sa ating mga life group leader or ating mga pastor o kung sino man yung nagbabahagi ng salita ng Lord. So we anchored our relationship with the Lord. Our strength is in the Lord. Amen po? So kasi minsan sabi po na minsan tayo po minsan ang ating kaaway minsan sasabihin na minsan may mga instances na umaasa tayo do sa mga pastor na magbabahagi siya ng salita ng Lord. But tayo individually we need to meditate the word of God. Amen po. So wag daw tayo aasa kasi minsan may mga hindi man tayo pang matagalan dito sa Saudi. Meron mong for good, di ba? Meron pong minsan pag wala na si pastor, ay hindi na ako attend, di ba? Minsan pag hindi na ako chinachat ni life group leader, hindi na rin ako attend, di ba? Minsan ganun yung gusto ng kaaway. Pero ilayo daw tayo. Kaya minsan
hindi na tayo nakaka-join, hindi na po tayo Kaya minsan kahit yung yung FB, minsan pag nag-post tayo, hindi mo lang nilike ni pastor, kaya ni group leader. 'Di ba? May mga ganong issue, 'di ba? Ganun kasi ang kaaway. So minsan yung battle natin, battle in our mind. So kailangan natin maging aware sa lahat ng ginagawa ng kaaway sa atin. Kaya minsan po kung meron tayong meron tayong nangyari na minsan hindi pagkakaintindihan, minsan wag daw nating gamitin ng kaaway yung mga ganong feeling na minsan parang yun yung sa atin, maghaharang para daw tayo lumalim sa Panginoon. Okay? We need to humble ourselves, we need to admit that we are wrong. Kung tayo man ay nagkasala, humingi tayo ng tawad. Okay? So, minsan kasi, ang proud people kasi hindi nila inaamin na sila proud eh. Tama po ba? Are you proud? Amen. So, minsan hindi natin inaamin na tayo proud. So, tayo po, minsan hindi natin napapansin na tayo po ay nagayabang. Di ba? So, sabi po rito, put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the scheme of the devil. Ano po ba yung scheme of the devil? So, yun po yung another topic po natin sa susunod ulit. So, ano po ba yung scheme of the devil? Ano po ba yung mga strategy niya para daw tayo guluhin? Okay? So, yung pag-usapan natin, so yun lang po yung pauna. So, ito po yung talaga yung topic natin, the helmet of salvation. Okay? So, ito po yung ating topic, the helmet of salvation. Okay. So, sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 13 to 17. Pwede po tayong tumayo at basahin natin. Sorry. Sige. Therefore, put of God so that you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand firm, then truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet which you can extinguish of the flaming arrows of the sword of Spirit. Okay, upo na po tayo. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, last time po, pinag-aralan po natin yung the shield of faith na ibinahagi ni Pastor Lino. So, in the shield of faith, yun po yung pananggalang do sa mga flaming arrows ng kaaway. But this time, pag-aaralan po natin yung the helmet of salvation. Ano po ba yung the helmet of salvation? So, sabi po sa Matthew chapter 10 verse 28. So, sabi po rito, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. So, sabi po lang dito, yung ating pong salvation is hindi po hindi po siya saglit lang. Araw-araw natin tinatamasa ito dahil binigay sa atin ng Panginoon ito na para po daw tayo ay maligtas sa kung ano man ang ginagawa ng kaaway sa atin. So, sabi raw dito, wag daw tayong matakot dahil sa pumapatay ng katawan. But tayo ay but kill the soul. But rather, sabi po rito, sa halip, matakot daw tayo sa ating maaaring pumuksa sa ating kaluluwa at katawan sa impyerno. So, yung idea lang po nito, talatang ito ay tayo po ay dapat nating paghandaan yung maaaring pag-atake ng Satanas sa atin. Okay? Dapat daw nating kunin yung helmet at iyon ay isuot sa ating ulo na mahigpit. Para daw po tayo hindi madaya ng kaaway. Okay? So sabi rito, ang kaligtasan daw po ay hindi limitado. Hindi isang beses nagawa ng nakaraan or kahit isang pag-asa na hinaharap. Ang kaligtasan daw po ng Diyos ay isang patuloy at walang hanggang kalagayan. So, lagi daw natin tinatamasa ang kanyang mga anak, tayo, mga anak, sa kasalukuyan. At ito'y pang araw-araw na proteksyon at pagpapalaya mula sa ating kalikasan at kasalanan at sa mga pakana ni Satanas. So, So, tayo po, we need to aware na tayo po ay inaatake ng kaaway. So we need to
to ano no, to wear yung helmet na sinasabi, helmet of salvation. Kasi ito po yung kung sa giyera po no, kung tayo ito po yung huling-huling sinusuot ng ano no, ng mga sundalo. Na kung ano man yung atake ng missile, hindi ka basta-basta madadali kasi yung helmet po before na ginagamit nila is made of steel, di ba? So, kaya po yung mga atake ng mga debris or anything na parang babaksak sa ulo mo, naharangan po yon. So, yun po yung pong helmet, yun po yung pag yung ating ang utak nadali o yung parang naapektuhan because this is the command station. So, yung ating pong mga gamit, hindi na mapapatuloy kasi naatake na po yung ating ulo. So we need to wear the helmet of salvation. Okay? Sabi po ron sa Romans chapter 6 verse 10, sabi po ron, the death he died to sin once and for all, but the life he lives to God. Yun po, no? Dahil po yun sa kapangyarihan ng krus, ang ating kaaway po ay wala nang hawak sa atin. Okay po? So lagi po natin tatandaan na tayo po na follower ni Jesus, ang ating kaaway po ay wala na pong sa atin, wala na pong sa atin, parang pinangahawakan. Kasi pag-aari na tayo ng Diyos. Okay po? Kumbaga po sa ito po tayo, ito si Jesus, ito po yung God the Father. So lahat, tayo po yung kino-cover po ng Diyos. So, hindi na tayo pag-aari ng kaaway. Okay? So, minsan daw po, hindi daw po alam ng ibang tao yon, di ba? Tayo po, kailangan daw natin, at yung ibang alam ng taga-salud ni Cristo, minsan hindi po nila alam. What I mean is, hindi pinapamuhay. Pagka parang sinasabi na pagka tayo po ay nakakaranas ng mga ganon, na parang inaatake, minsan parang, okay lang, di ba? Pero tayo nga, no? Sabi nga ron, we are in the spiritual battle. We are in the spiritual warfare. Okay po? So, dapat daw natin matutunan na panatiling nakasuot ang ating helmet. At ang kanyang, dahil kasi yung mga nagniningas na missile, hindi manatili daw sa ating mind, di ba? At tayo do'y masunog, di ba? Sa pamamagitan ng helmet na ito, ng kaligtasan, maaari nating masira yung mga argumento, di ba? At bawat mapagmataas na opinion ay tinataas laban sa kaalaman ng Diyos. So, may mga experience tayo, no? Mayroon tayong napapanood na minsan out of the Bible yung mga pinag-aaralan. Minsan po, para daw hindi tayo madaya ng mga nagtuturo ng ganito, kaya nga tayo individually, we need to read the Word of God. Okay po? So, lahat po ba tayo nagbabasa ng Bible? Amen. Praise God. So, yun. So, sa amin po, no, sa aming family, na minsan intentionally kami po na mag-anak, nagtatanungan po kami, saan po ba kayo? Minsan, tatanungin ko yung mga anak ko, sana kayo sa Bible reading nyo? So, ganun kami. Kahit misis, ganun din po sa akin, na minsan nagtatanong kami, saan na kami sa Bible reading, ganun. So, ganun din po tayo, no? Kung tayo po, may mga life group, na po, kailangan po natin magtanungan, kailangan po tayo mag-update, di ba po? Kahit sa mag-asawa, di ba? We need to update kung saan po tayo natigil, di ba? Tayo po yung mag-i-encourage. Pero kung tayo naman po ay nagtatanong at hindi rin naman tayo nagbabasa ng Bible, yun yung kabaligtaran. Minsan hindi na natin parang, kasi tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo po ay nagpapalakasan sa isa't isa. Hindi po tayo naghihilang pababa. Okay? So, yun. Lagi po natin tandaan. Okay. So, ayun. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So wala na daw po ang kapangyarihan yung kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya daw po tayo. Pinalaya na tayo ng kapangyarihan at nagbibigay buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So through Jesus, tayo po ay pinalaya na. Kung alam mo naman natin yung law na ibinigay kay Moises is
ano po yung 10, di ba? Before, 613. Ginawang 10. At ngayon, naging 2. Okay po? Alam niyo po ba yung yung dalawang commandment na So, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And then yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Amen. So, yun. So, dahil po sa kapangyarihan ng krus, ang ating kaaway daw po ay wala nang hawak sa atin. So, because of kaya nga po pinapaalala lagi sa atin, go back to the cross. Kung meron po tayong mga struggle, balikan natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Okay? So, okay. Yun po, balikan po natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. So, tayo daw po ay pinalaya na dun sa law na ibinigay kay Moises. Tayo na po ay by grace na po, hindi na by law. Okay? Kasi yung law na ibinigay, actually, hindi po natin masusunod lahat yun. Okay? But, yun nga po, dahil doon sa pamamagitan ni Kristo, ay binigyan niya tayo ng helper. Sino po ba yung helper natin na dito? Diba, the Holy Spirit? Siya po yung nagko-convict sa atin para daw po gawin yung naaayon sa salita ng Lord at sa will of God, sa will ng Lord. Amen? Ayun. Nasusundan pa po? Amen. Okay. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sabi po rito, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it's the power of God. So yun. So karamihan sa iba, lalo-lalo na pa may mga atheists, hindi po naniniwala sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus at muling nabuhay. Minsan binabago po nila. Alam niyo naman po yung science, di ba? Di ba, pag sabi nga doon po sa science na pag sila po ay ibinigay nila yung tiwala sa Diyos, sa Creator, posibilidad daw po na sila po ay mag-commit din po. Ganon yung pananaw nila. So hindi po sila nagbe-base do sa hindi po sila nagbe-base sa Bible, hindi sila niniwala. So they are basing only the science, di ba? So yun po yung nakakatakot na minsan po na yung katuruan na ganon, minsan i-justify pa po nila na it's only a physical world, di ba? It's only parang dumadating lang siya, parang dadating, aalis, ganon. So ganon po yung pananaw nila, So okay. So sabi po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make in obedient to Christ. So tayo po, marami po tayong inaalam. Minsan po may mga argument pa. Siguro nakakita na rin po kayo ng mga nagdi-debate. Minsan po parang nagdi-debate sila about the truth from the Bible. Minsan po napapahiya. Minsan po marami pong nanonood na hindi kapanalig. Minsan po nagagalit do sila sa mga tao na nag-ausap, gano'n, nagdi-debate. So dapat dito po tayo, sabi po rito sa 2 Corinthians 10:5, we need to demolish argument, di ba? Kasi kung tayo po ay nagre-rely do sa ating kaalaman at hindi sa kaalaman ng Lord. Kasi tayo po, pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, we ask the Holy Spirit to understand the Word of God. Tama po ba? Hindi po yun sa sarili nating hindi po yun sa sarili nating kaalaman, hindi sa katalinuhan, hindi dahil nakatapos tayo ng pag-aaral, magre-relay na tayo kung ano yung naisip natin. Yun yung pananaw natin. Okay? So, mag-ingat po tayo ron. Okay po? We need to rely, saan po? In the Holy Spirit. Amen? Okay. So, meron po tayong pag-uusapan na 5. So, yun po. Sabi ko rito, how we keep this helmet fastened and functioning. So, number 1 po, yung kanina, renew our minds. Sabi po rito, reject doubt that arise from circumstances. Keep an eternal perspective. Remember the victory is already accomplished. And find all our hope in Him. Okay. So, yung unang-una, renew our minds. So, sabi po rito, therefore, I urge you, brothers and sisters, pwede po sabay-sabay po natin basahin.
in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be to. Then you will be able to test, approve God's will, and pleasing. Ayun, so kanina po, no, sinabi ko po kanina, no, we need to renew our mind. So kung tayo po ay na marami na tayong pinanonood, anything na parang hindi naman masama na manood ng ibang mga ibang teaching. But we need to check, we need to ask the Holy Spirit na maintindihan po yung pinag-aaralan natin. Kasi yun po yung kasi maglilid sa atin in a wrong belief, in a wrong perspective ng Diyos. Okay? So we need to know if it is true or not. Okay? So we need to renew our mind. Okay? Kasi sa ating isip daw po digmaan po ng ating yun po yung doon po yung yung battlefield o battleground ng ating ni Satan. Minsan yung binibigyan tayo ng mga thoughts, binibigyan tayo ng kung ano-ano. Kaya tayo po kaya nga sabi, we need to renew our mind. Okay? We need to read our Bible. Okay? Okay. So pangalawa, sabi po rito, reject doubts that arise from circumstances. So sabi po sa Hebrews 11:6, and without faith, it's impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards to those earnestly seek Him. So yun po, no? So sinasabi po rito na without faith, it's impossible to please God. But yun nga, may mga may mga tayo pat na doon natin maniwala na God exists. May mga dahil may mga doubts, may mga minsan dumating na ba sa point na parang yung nag-uumpisa ka pa lang, minsan maraming problema. Minsan, di ba? Minsan parang hindi mo na makayanan. Minsan, yung last option mo na si Lord. Di ba? Minsan parang ang dami-dami mo ng problema, ang dami mo ng, alam mo yon, saka mo maisip, may Diyos pala. Di ba? Pero dito, sinasabi lang dito, no? We need always rely on the Lord. Even the small, at kahit yung maliit o malaki na problema, we need to rely on the Lord. Tama po ba? So, kailangan po natin, kung ano man yung mga problema natin, na maliit man o malaki, we need to ask God to help us. Okay? So, yun. Ayun, sabi rito, no? That He rewards those who earnestly seek Him. So, we need to seek God, kasi yun po yung reward na sinasabi, na malaya tayo makapag-usap sa Panginoon. And sabi po rito, and though you have not seen Him, you love Him, and though do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy, inexpressibly and full of glory. So, tayo po before na tayo po ay mag-worship sa Lord, alam ko dumating sa point na kailangan natin na may kaharap ba? Alam ko dumaan tayo sa ganun, kailangan natin may kaharap para sambahin ng Panginoon. Pero sinasabi ng Lord, although you have not seen Him, but you love the Lord. Diba? So, tayo po, hindi na tayo to see is to believe. Diba? Because we are placing our faith in the Lord, so we will live in Him. Amen? Okay. So, okay. Pangatlo, keep an eternal perspective. Sabi po ron, but store up for yourselves treasures in heaven, whether neither moth nor destroy, and their thieves do not break in steals. Sabi po rito, panatilin daw natin yung walang hanggang pananaw. Kapag bumaksak daw yung ating buhay sa ating paligid, dapat natin daw tandaan na tumingala sa Panginoon. So, ang ating daw kaligtasan ay pinakamahalagang regalo na natanggap natin. So, our salvation in the Lord, because of Jesus Christ, is a precious gift na binigay sa atin. So, lagi natin tandaan na anuman yung problema, anuman mga pasakit, circumstances na naranasan natin, Lord is always there. The Lord Jesus is always there to help us. Okay po? So, kaya nga po,
yung sabi ko sa Tagalog, yung ating mga treasure na nandito, ano po yan, masisira. But if you give to the Lord our treasure, hindi daw po yung masisira, di ba? Ito po ay hindi po mananakaw na sinasabi po sa Bible, di ba? Kaya nga may kantang ano, no? Baka yung mga old Christian, sabi nga ron, mag-ipon ka, kayamanan sa langit. Yun, napakanta tuloy ako. Yun. Meron pong ganong kanta, no? Mag-ipon daw tayo ng kayamanan sa langit, tayo ay sumunod kay Jesus. Ayun. Old song po yun. Alam ko, baka meron po kayo nakaano sa akin, ano? Okay. So sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 13, sabi po rito, basahin po natin sabay-sabay. For no man can lay foundation other than which laid, which is Jesus Christ. No, any man builds on the foundation with gold, silver, would each man will work become evident, for the day will show, because it's to be revealed with fire. And the earth itself is... Ayun, amen. So, yung ating foundation daw po is only Jesus Christ. Our foundation, our strength, di ba po? Sapagkat, sabi po rito, no? Kung daw tayo magtatayo ng gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato, at meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami, sabi po rito, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. So dito po, makikita po natin na si Jesus po, siya po yung the only one lay His life to us. Na tayo po, napatayo na lugmok sa kasalanan, siya po ay nagligtas sa atin. Okay? So tayo po, bilang mga na before na makasalanan, tayo ay hinango. Di ba? Tayo po ay hinila sa kaaway. Okay po? Nang tayo po ay sumunod sa Panginoong Hesus, tayo po ay naligtas. Yan po yung yung the salvation, the helmet of salvation. Okay. Yung pang-apat po, remember the victory is already accomplished. So sabi po rito, therefore, anyone is in Christ is a new creature. The old thing passed away, behold, the new have come. So lahat tayo, we are already victory. Nung tayo po ay na kay Kristo na. Tayo po ay kung tayo po ay before nakikipag-away lagi pagka tayo ay minsan na parang nasasali yung ating ego, tayo po ay minsan nananahimik na lang. Minsan bumubulong ka na lang, ano? Ganun din pala. Pag bumubulong ka, parang ganun pa rin, nagkakasala ka pa rin. So, sabi nga doon, kung tayo po ay nakakaranas ng mga ganun, mga problema, circumstances, kaya nga we need to apply yung yung acronym ng PRAY. Tatandaan niyo po ba yan? So, minsan pag nakakaranas tayo ng ganun, ng mga instances na ganun, minsan sa trabaho, minsan sa ating pamilya, minsan ina-apply po namin lagi yung PRAY. So, ano po ba yung PRAY? Acronym ng PRAY. Ano po ba yung P? Oh, wala nakakaalam. So, yung P, pause. Diba? You need to pause. Na kapag minsan, may mga tao na parang ma-attempt ka na parang mag-aaway kayo, anything na parang gusto mong mag-retaliate. Ang una mong gagawin is pause. Yung pangalawa, wala talaga nakakaalam. So, resist. Resist the first impulse. So, pag minsan, may mga bagay na parang gusto mo nang sumagot, sabi rito, resist the first impulse. Kasi pag minsan, pag gusto mo sumagot, kahit ano na masasabi mo. Di ba? Nagkakasala ka na. Di ba? Yung pangatlo, A. Ano po ba yung A? Ask. You need to ask the Holy Spirit. Okay? Kailangan po natin yon na hindi natin kaya by itself. Di ba? Na minsan, pag may nakakaranas tayo ng ganon, hindi natin kayang, alam mo yun, by myself, kaya kong resolbahin to, kaya kong magtimpe. Di ba? Pero minsan, nagpe-fail tayo. Di ba? Minsan, yung feeling natin, nasaktan ako eh. Babawi ako. Salita rin ako.
Pero dito, pag we ask the Holy Spirit to help us, maranasan niyo yung kapayapaan na binigay sa atin. Minsan, tatahimik ka na lang. Minsan parang pupunta ka na lang sa kwarto. Di ba? Minsan parang, sige lang, bahala na siya. Minsan parang, alam mo yung parang, iiwanan mo na lamang siya. Instead of makipag-argument ka sa kanya, kasi nga humiling ka na sa Panginoon, sa Holy Spirit na tulungan ka. Minsan, hindi mo na ibubuka yung bibig mo. Lord, help me. Hindi ko kaya ito. Nasari na yung ego ko, nasari na yung yung parang yung pride ba. Kasi alam natin yung pride talagang laging laging alive. Di ba? Pag ang pride natin nasalingan, minsan kahit ano-ano na silang sabi natin. Di ba? Minsan nag-base tayo sa feeling natin. Di ba? Na pag tayo po ay nasaktan, lahat ng masasama nasabi na natin. So we need to ask the Holy Spirit. At yung why, yun. So alam na po. So yield. Kailangan po daw natin manahan sa banal na Espiritu. Di ba? Hindi po yun hindi po yun saglitan lang. Sabihin natin, Lord, puspusin niyo po ako ng banal na Espiritu. Ayoko pong magkasala, ayoko pong sumagot, ayoko pong makasalita ng hindi maganda. Okay? So lagi po natin tandaan yung acronym ng pray, pause, resist, ask, and yield. Okay? Tandaan pa natin, ha? Okay, sige. So, panglima, sabi po rito, na lang po, 4 slide na lang po. Find all our hope in Him. Sabi po sa Psalm 73, 25-26. Basahin po natin. Yun. Sabi po ni David, sino po ba yung nasa kanyang katabi, sa tabi, nung siya po ay nagkakaroon po ng problema? Sabi po rito, my flesh and my heart may fail, but God is my strength of my heart and my portion forever. Di ba po, sabi po sa kanta, He is our hope. Siya lang po ang ating pag-asa. Wala na pong iba. Yung pag-asa po natin na kung dito po, inaatang natin yung pag-asa natin na nasa abroad tayo, nasa Saudi tayo. Tama po, nandito tayo para kumita. Pero dito, sinasabi lang po ni David na ang ating pag-asa is sa ating Panginoon. Hindi po dahil do sa mga, sa mga, ang tawag dito, yung mga, kung ano meron tayo, di ba? Kung meron tayong sahod, huwag daw natin iatang lahat yun, iasa, di ba? Sabi po rin ni David, kung tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo po minsan nagpe-fail tayo, no? But lagi natin tatandaan, our strength is in God, di ba? Sabi po ron, He is my portion forever. Okay? So, yung ating pong pag-asa ay nasa Kanya lamang. Wala pong iba, di ba? Kung meron pong tayo, ako, naranasan ko before na minsan ang aking pong pag-asa ay doon sa mga taong magbibigay sa akin. nung ako po ay nagkakaroon ng problema sa Pilipinas. Minsan inaasa ko rin po sa mga, alam mo yon, sa mga kamag-anak, di ba? Sa mga kapatid, nakapagkapatid mo, si kapatid, rich to. Sigurado hindi ako pababayaan na ito. Pero sabi po ng Lord, yung ating hope, yung ating po pag-asa ay sa Kanya lamang po natin iatang. Okay po? So lagi po natin tatandaan na tayo bilang mga anak ng Diyos, anak ni Jesus, malaya tayong tumawag sa Kanya at malaya tayo na dumaing sa Kanya. Dahil siya po yung tutulong po sa atin. Okay? Pangako niya po yun. Okay po? Okay. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 8-9, sabi po, basahin po natin uli. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is good repute, if there's any excellence, anything, dwell on this thing. The things you have heard
Yun. So, sabi po ron, no, kapag daw po natin laging sinusuot yung helmet of salvation, yung kaligtasan natin araw-araw, mas magiging magiging insure tayo ng ating isipan, ng ating mga mungkahi, hangarin, o yung mga inilalatag sa atin ng kaaway, hindi tayo ma-brainwash o tayo po ay madideceive ng kaaway. Kasi po, sabi po ron, dahil meron tayong Kristo na ating sinasamba, meron tayong Jesus, meron tayong Diyos na handang tumulong sa atin. So, pangako ng Panginoon yon, sabi sa huling-huli, that God of peace will be with you. Di ba? Yung kapayapaan na yon, walang ibang kapayapaan na magbibigay sa atin kundi ang Diyos lamang. Amen po? So, kung meron po tayo minsan na parang, ako, I think, this third time na po na nagsalita po ko rito. Minsan talagang napakahirap. Minsan parang inisip ko, Lord, it's a privilege na magsalita ako sa harapan at ibahagi yung salita. Pero yun yung pangako ng Panginoon, yung pinahawakan ko, that God give me peace. Di ba po? Kung tayo po, nakakaranas po tayo ng kapayapa na minsan yung alam niyo yung kaaway na minsan binibigyan tayo ng kaguluhan na inaalis yung ating yung joy of our salvation, joy of our reading in the Bible, di ba? Minsan kailangan natin ilapit sa Panginoon 'yon. Di ba? Ay kailangan natin talaga ilapit sa Panginoon. Na kapag 'yon nawala, alam mo naman kasi sabi nga doon the pathway to hell is not parang hindi siya biglaan. Ang ginagawa po ng kaaway, dadandahanin daw po tayo. Kung minsan parang inisip natin, parang wala lang to. Ano lang naman to, mundo parang mundo na parang umiikot, di ba? Pero yung strategy ng kaaway, na kapag tayo po ay dinadaan-daan ng kaaway, doon niya tayo nahihila. Okay? We need to be aware because we are in the red flag. Okay? We are in the code red na sinasabi. Okay? Huwag daw tayong pumunta sa puti. Di ba? Kung tayo po ay puti, nasa bakasyon tayo, relax, at parang hindi tayo sinasalata ng kaaway, kailangan natin i-apply sa ating sarili yun. Kailangan natin yung sarili natin na we are in the spiritual battle. We are in the spiritual warfare. Amen po? Okay. Yan. So, ito po yung last natin. Sir, sabi po rito, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you will be able to stand your ground, and after you have done. When the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the witness of comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, which when you can extinguish the flaming raw of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. So, to God be all the glory. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord God, muli kami po ay papasalamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pag-aalala sa amin, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na we are in the battlefield, Panginoon. Ang kaaway po ay patuloy kaming ginugulo, ang aming isipan, Panginoon. Marami pong thoughts na sinisiksik sa aming isipan, Panginoon. Lord God, tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy lumapit sa inyo at patuloy na humingi ng tulong kung kami po ay nakakaranas ng ganitong kaaway at gera, Panginoon, sa kaaway, Panginoon. The word, the flesh, lalo na po sa devil, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maalala in the helmet of salvation ay ang inyo pong grace na kami po ay lagi niyong inililigtas sa araw-araw, Panginoon. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, at patuloy kayong tumutulong sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, na tunay po, Panginoon, na hindi po namin kaaway ang aming mga kapatid, ang aming asawa, ang aming mga relatives, Panginoon. But Lord,
It's the devil, Panginoon, ang aming kaaway, Panginoon. Marami pong salamat sa inyong reminder, Panginoon, sa inyong mga salita, O God. Lord God, muli, sa iyo lamang po ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.